Sa 17, nag-start na akong magtrabaho sa isang factory company. And nag-decide ako na magtrabaho doon kasi sinabi sa akin ng mother ko na hindi pa ako makakapag-college kasi hindi namin afford. And kailangan ko pang hintayin yung kuya ko na makagraduate bago ako makapag-aral. That time, yung kuya ko is second year college pa lang. So it means, maghihintay ako ng 3 taon bago ulit makapag-aral. And yung pag-aaral ko sa akin is sobrang importante. Halos doon na umiikot yung buhay ko before. And nung nalaman ko na hindi ako agad makakapag-aral, parang bumagsak yung mundo ko. So nag-decide ako na magtrabaho na lang instead na tumambay. Nung nag-decide ako magtrabaho, sobrang daming pagbabago nangyari sa buhay ko na hindi ko in-expect na magiging ganun ako. Naging party girl ako, sobrang grabe yung pagsisinungaling ko sa mga magulang ko, and I even entered a wrong relationship na akala ko kasi doon ko sasatisfy yung sarili ko. Yung love, yung affection, yung comfort na hindi ko na-experience sa family ko. Akala ko doon ko makukuha. And masaya siya. Masaya naman yung ganong feeling kasi nakakatulong ako sa family ko. And at the same time, nagagawa ko yung mga gusto ko. Nag-e-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Pero unti-unti, nare-realize ko na hindi naman talaga ako to na parang may kulang pa din sa buhay ko. So, there's a minor accident na nangyari sa akin sa isang company. And yun yung naging reason ko para mag-resign dun sa trabaho na yun. Kasi nga, na-realize ko din na gusto ko din magpahinga. And biglang nangyari yung minor accident na yun. So, naisip ko na that's a go signal para mag-resign ako. So, nung nag-resign ako, nagpahinga ako sa bahay. At habang nagpapahinga ako, i-invite ako ng kuya ko, ina-encourage niya ako na umattend ng church. Noong una, tinatanggihan ko pa siya. Ang dami kong mga reason sa kanya. Pero, nung naubusan ako ng mga dahilan, napilitan ako sumama sa kanya sa Sunday service. And after pumatid ng Sunday service, pag-uwi ko, mga bandang hapon, may pumunta sa akin isang leader ng church. And from that moment, hindi na niya ako tinitigilan. Lagi niya na ako pinukulit. And ini-invite niya ako sa cell group. Sinasama niya ako doon. Regularly na namin ginagawa yun. Hanggang unti-unti na-realize ko na nag-e-enjoy na ako, na nagiging masaya na ulit ako sa ganong sistema ng buhay. Na pwede pa palang magbago yung buhay ko na akala ko hanggang doon na lang. So, may nag-invite sa akin na mag-encounter. At nung nag-encounter ako sa church na yon, sobrang dami kong na-experience na sobrang na-encounter ko talaga si Lord at na-experience ko yung restoration na kaya pa palang mabago yung buhay ko, na kahit gano'n kadumi yung tingin ko sa sarili ko, kaya-kaya ko linisin ng Panginoon. At doon ko rin nalaman na sobrang ganda ng plano at ng kalooban ng Diyos sa buhay ko. Na kapag sumunod ako sa Kanya, kapag nag-decide ako na maglingkod sa Kanya, kapag tinanggap ko siya, magbabago at magbabago yung buhay ko na akala ko hanggang doon lang. And noong time na yun, tinuloy-tuloy ko yung paglilingkod sa Panginoon hanggang sa naging leader ako ng church. And one time, may nag-offer sa akin ng scholarship from the senior pastor, sa tulong ng mga senior pastors, mga leaders, at ng ibang tao sa church. May nag-offer sa akin ng scholarship para makabalik ako sa pag-aaral. Noong time na yun kasi parang hindi ko na inisip yung pag-aaral Pero siguro alam ng Lord yung desire ng puso ko at binigay niya yan sa akin. And right now, I am a current student of the university, third year student, and next year gagraduate na ako. So, I'm proud to say na it is the plan of God that happens to me. Na simula nung nakilala ko siya, simula nung nag-decide ako maglingkod sa Kanya, simula nung binigay ko yung buhay ko sa Kanya, hindi na ako nag-settle for less because I always tell to myself na yung plano ng Diyos sa akin is always the best. So, kailangan natin na mag-rely lagi sa word niya. And yung unang life verse ko na talagang pinanghawakan ko is yung Psalms 119:105. Sabi doon, your word is a light to guide my feet and a lamp for my path.
At sobrang pinakuhaan ko yun kasi yung salita ng Panginoon, it really guides me and it really enlightened my path para papunta ako dun sa right direction ng buhay ko na plano talaga sa akin ng Panginoon. So I encourage everyone na patuloy lang na kumilala sa Panginoon at do not settle for less because the plan of God, the will of God for us is always the best.